Naku po, breaking news. President Bongbong Marcos umalis na diyan ho sa Malacanang, hindi nakatiis, mayroong pansamantalang kapalit agad. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ho, naku, matindi ho ito. Mainit at nagbabagang balita buhat diyan ho sa Malacanang, sapagkat itong ating kagalang-galang mahal na Pangulo Bongbong Marcos hindi ho nakatiis, biglang umalis ng Malacanang at mayroon na po agad na pansamantalang kapalit. Pansamantala lang po, ha. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Sapagkat mismo ang kumpirmasyon na ito ay galing mismo diyan sa Malacanang. Sa kabila ng kaliwat kanan na batikos at pagpapatalsik dito ho sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos ay hindi ho siya nakatiis. Harangan man siya ng sibat, kahit sino pang humarang sa kanya, ay kusa na pong umalis ng Malacanang pansamantala. At ito ho ang kanyang sinapit. Sino ang kanyang kapalit agad? Ito bang si Sara Lustay Duterte ang pansamantala na papalit dito ho sa ating mahal na Pangulo? Para po sa lubos niyong pangunawa, inaanyayaan ko kayong panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. At dahil sa ganun, lubos po nating maunawaan. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na lumutang ho ilang araw na ang impeachment laban ho kay President Marcos. Ba't hindi ho nagpapigil ang ating mahal na Pangulo? Hindi ho nakatiis, at ito ho ang kanyang sinapit. Mga kaibigan, panoorin po natin. Nako, matindi ho ito. Projects. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero giit ng Malacanang, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Narito ang aking report. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Mga kaibigan, and connection po nito sa bandang gitna, nandito po ang kumpirmasyon na pansamantalang umalis na ng Malacanang ang ating mahal na Pangulo. At saan po nagpunta? At sino ang kanyang pansamantalang nga po ipapalit pa? Yung magiging iniwanan ng ating mahal na Pangulo. Ito po. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong po na MPC ko anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP. Iyari na. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Mga kaibigan, mainit pong balita yan. Dalawa po ang magkakaroon daw ng impeachment. Ito sigurado na itong may impeach. Itong si Sara Lustay Duterte. But tingnan po natin itong may magpapal din daw ho ng impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinadaanan po natin in connection ito ho
malapit na at susunod ang ibabahagi ko po sa inyo katibayan ng pag-alis sa Malacanang ng ating mahal na Pangulo. Ano ang matinding dahilan, mga kaibigan? Ito. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The president allowed and signed the 3 budgets which contained Hindi raw napigilan. Talagang, kita niyo, hindi raw napigilan ang ating mahal na Pangulo tungkol dito sa usapin ng budget. Ito na, ang susunod, kumpirmasyon, pag-alis sa Malacanang ng ating mahal na Pangulo. Ito po, naku kapit, huwag po kayong aalis, mga kaibigan. Ang Vice Presidente sa mga Ito. isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanomalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos, si Sara Lustay Duterte. Ay, kabado na ho ito. Mga kaibigan, ito, talagang, ito na. Sa ngayon, business as usual si Pangulong Marcos. Lilipad siya ngayong araw patungong United Arab Emirates para dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Summit. Doon inaasahan ding lalagdaan ang Comprehensive Economic Partnership Agreement at Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE. Tatayo bilang caretakers sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Social Work Secretary Rex Gatchalian habang nasa working visit ang Pangulo. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan mga kaibigan, maliwanag ko, disclaimer lang, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Umalis na po ng Malacanang ang ating mahal na Pangulo upang umattend ng summit sa Abu Dhabi at mayroon po siyang itinalaga na pansamantalang mangangalaga, caretaker sa ating Republika ng Pilipinas. Hindi ko nababanggitin ng pangalan, nandyan ho. At ibinahay ko po sa inyo ang balita. Mga kaibigan, paliwanag lang ho, umalis po ng Malacanang ang ating mahal na Pangulo para magtrabaho at pumunta sa ibang bansa para sa gaganaping summit. Hindi po siya umalis ng Malacanang para bumaba sa pisto. Buti po yung nililiwanag ko, ha? At may kapalit pansamantala, mga kaibigan, tinawag na caretaker. Aba, nakakahiya ka, Sara Lustay Duterte. Ang tawag lang sa iyo ay Vice Presidente. Dapat ikaw ang pansamantalang mangangalaga sa ating Republika ng Pilipinas kung ikaw ay hindi balasubas, ang tawag doon, kung ikaw ay talagang tunay na Vice Presidente ng Pilipinas. Ay hindi. Tinawag ka lang Vice Presidente, sayang ang pasildo sa iyo ng taong bayan sa pamamagitan ng tax. Ay anong ginagawa mo? Hindi ka nagtatrabaho, kaya tinapong ka sa kangkungan ng mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Di ba nakakahiya, Vice Presidente? Anong ginagawa? Wala, hindi magpapagkatiwalaan. Kaya't hindi siya tinatalaga na caretaker, pansamantalang kapalit ni Pangulong Bongbong Marcos na mangangalaga sa Republika ng Pilipinas. At nandyan ang mga itinalaga, ang kanyang mga cabinet secretary, executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ay lumayas ka na dyan, Sara Lustay Duterte. Mga kaibigan, nandyan ipinaliwanag po sa inyo. Huwag po tayong maniwala sa pinapakalat ng kampo ni Sara Lustay Duterte na pinabaliktad ang pangyayari na ang ginagawa hong mastermind sa flood control issue ay ating mahal na Pangulo. Fake news yan. Pinapakalat taktika nitong ni Sara Lustay Duterte, naguhugas kamay mga kaibigan. Muli po, ang ating mahal na Pangulo, pansamantalang umalis, nasa ibang bansa, Abu Dhabi, para sa ikagaganda ng takbo ng ating Republika ng Pilipinas. Isa lang po sa video na ito. Bye-bye. Palakpak.